Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-110 na kabanata. Ang pagbaliktad ng mundo, sa loob ng ilang minuto. Mr. Ambrose, ang sasakyan mo ay nandito. Pagkatapos malaman na gustong i-deliver ni Mr. Catulfo ng personal ang sasakyan. Ang Ferrari manager ay gusto na masiguro na ligtas ito na makakarating. Nagrente si Mr. Catulfo ng armor truck vehicle para masiguro na hindi ito magkakaroon ng damage. Maraming salamat. Ngumiti si Alex kay Mr. Catulfo. Mr. Ambrose, ibababa ko na po ang sasakyan ngayon, wika ni Harold. Nagbigay ito ng signal sa dalawang armed security na nakatayo sa magkabilang gilid ng armor transport vehicle. Ang dalawang lalaki, ay dala pa rin ang kanilang machine gun, nagpunta ito sa pintuan para buksan ang lock. Binuksan ang pintuan, at ibinaba ang rampa. Pumasok si Harold, at dahan-dahan minaneho ang sasakyan. Ito ay isang puting Ferrari. Ang itsura at hugis nito ay mas nakakamangha, kaysa sa sasakyan ni Brian. Bumaba si Harold sa sasakyan. At sinabi, Mr. Ambrose, ito po ang sasakyan na in-order nyo. Ito po ang pinakamamahaling sasakyan na nabili sa Ferrari Company. Ipapaliwanag ko po sa inyo itong sasakyan. Pinindot niya ang susi ng sasakyan, at ang lahat ng ilaw ay sumindi. Ito ay kulay blue at ang iba naman ay kulay gold. Ang pintuan ng sasakyan at bubong ay magkasabay na gumagalaw. Hindi ito mukhang sasakyan, mukha itong isang napapanood sa TV, ang Transformer. Sinabi ni Harold kay Alex, ang sasakyan mo ay idinesenyo ng 10 nangungunang engineer ng aming kumpanya. Kakaiba ito kaysa sa ibang sasakyan na ginawa namin sa mga nakalipas na taon. Talagang kakaiba ito. Base sa inyong ibinigay na mga specifications, ang lahat ng parts at components sa sasakyan, ay ang pinakamataas na quality sa buong industriya. Para naman sa gulong, nakipag-usap kami sa executive ng Michelin, at ginamit nila ang pinakamahusay na cutting-edge technology. Nagpatuloy pa ito. Siyempre ang iyong sasakyan ay hindi isang simple lamang. Pwede itong i-drive sa tubig na may lalim na 6 feet na walang papasok na kahit anong patak na nami-maintain pa rin ang katulad ng kondisyon habang nasa lupa. Para sa ibang mga may sasakyan, ito ay challenging. Pero dahil sa kakaiba nitong design, ito ay posible. Ito ay may pinakamataas na safety level na matatagpuan sa buong mundo. Mas mataas pa kaysa sa mga sasakyan ng presidente. Proud na pagpapaliwanag nito. Ang sasakyang ito ay ang may pinaka-advanced technology sa buong mundo. Ang air condition. Ang nakapalibot na sound technology. Kakaibang mga upuan, at bulletproof na salamin. Nagpatuloy pa si Harold sa pagpapaliwanag ng sasakyan. Kahit na marami na siyang nakita na magarang sasakyan, hindi niya pa rin mapigilan ang ma-obsess sa sasakyan na ito. Sa pakikinig sa mga pagpapaliwanag ni Harold, ang pamilya Phillips ay nabighani. Ang kanilang mga tingin ay hindi naalis sa mamahaling Ferrari, na nasa kanilang harapan. Nakaramdam sila ng papuri, na makapark ang nakakabighaning sasakyan na ito, sa kanilang villa. Nagpatuloy pa si Harold. Mr. Ambrose, ang sasakyan na ito ay mayroon ding pinaka-advanced artificial intelligence technology. Pakilagay po ang inyong fingerprint sa susi ng kotse, at magiging opisyal na kayo ang may-ari ng sasakyan. Magalang niyang iniabot ang susi kay Alex at sa kanyang tulong, ini-record ni Alex ang kanyang fingerprints. Ang pamilya Phillips ay nagdiwang. Mabilis nilang nakalimutan, kung gaano nila kasama itinrato si Alex sa mga nagdaang oras na siya ay walang kwenta, at isang hamak na mahirap lang. Ngayon sa kanilang paningin, siya na ang may-ari ng mamahaling at hindi basta-bastang sasakyan, at importanteng tao, na kahit ang president ng Ferrari Company sa buong mundo, ay iginagalang siya. Lahat sila ngayon ay mataas na ang tingin dito. Si Kelly binabati rin si Alex, at wala nang bakas ng pagkabigla sa kanyang mga mata. Pride na lang para sa kanyang sarili. Sa isip niya, hindi siya nakagawa ng mali, at ngayon, alam na niya na ang napili niyang lalaki ang magbibigay sa kanya ng magarang buhay. Sa isip niya, hindi ordinaryong mayaman si Alex, nagtataglay ito ng masaganang yaman, at napaka-neutral nito, at napaka-makumbaba. Nagtanong si Alex, Mr. Sharp, kaya ba ng sasakyang ito, ang mag-record ng ibang fingerprints? Hindi, ito ay iyo lamang.
Ang pwede lang namin i-record ay ang iyong fingerprints, wika ni Harold na may pagpaumanhin. Ini-expect ko na gusto mong payagan ang iba na imaneho ang iyong sasakyan. Wala naman problema. Kasama rin ito sa inilagay naming design. Dahil hindi na pwedeng mag-record ng fingerprints ng iba, pwede nilang gamitin ang voice recognition. Ang technology na ito ay mas mababa sa fingerprint security, pero hanggat mayroon silang susi ng sasakyan, makakaya nilang imaneho ito. Mabuti naman, tumango si Alex na may pagkakontento. Hinawakan niya ang kamay ni Kelly at sinabi kay Harold, "Pakiusap, pakitulungan siyang mai-record ang kanyang boses ngayon." Si Kelly ay namangha, binibigyan siya ng karapatan ni Alex na imaneho ang kanyang sports car na Ferrari na nagkakahalaga ng $2 million. Ang mga miyembro ng pamilya ni Kelly ay nabigla. Nang sandali ring iyon, doon lang nila napagtanto na ang natagpuan na boyfriend ni Kelly ay mababa ang kalooban. Siyempre, pumayag si Harold. Lumapit siya kay Kelly, at inilapit ang isang maliit na microphone, at sinabi, "Miss, kailangan kong i-record ang halimbawa ng iyong boses. Umusal ka ng ilang salita, kahit ano." Tumingin siya kay Alex na nakatingin din sa kanya. Napagtanto niya na si Alex ay napakagwapo, at hindi niya mapigilan ang ma-inlove dito. Si Alex ay ang aking lalaki. Siya ay tapat. May dignidad at mapagpakumbaba. "Miss, magsalita ka pa ng ilan. Kailangan pa mag-record ng kaunti," wika ni Harold, habang nakatingin sa aparato, na nagre-record ng boses ni Kelly. Nakatingin si Kelly kay Alex. Nagtanong ito na may emosyonal na boses. "Alex, gusto kita. Gusto mo ba akong makasama?" Hindi sumagot si Alex. Masayang sumagot si Harold. "Okay na, ang boses mo ay nai-save na. Simula ngayon, hanggat nasa iyo ang susi ng sasakyan, ay maaari mo itong imaneho." Tapos ay bumalang siya kay Alex. "Mr. Ambrose, gusto mo bang subukan ito ngayon?" "Sige," sagot ni Alex. Yumuko siya at pumasok. Umupo siya sa driver's seat. Tumingin siya kay Kelly at tinanong, "Gusto mo bang subukan ito, kasama ako?" Malambing na ngumiti si Kelly at umupo sa passenger seat. Marahan na sumasara ang pinto ng sasakyan. Ini-start ni Alex ang sasakyan, at masasabi na ang tunog ng makina ay mula sa mataas na uring sasakyan. Habang dahan-daang minamaneho ni Alex papalayo ang sasakyan, ang 4 na exhaust cylinder sa likod ay nagbuga ng apoy. Mas nakakabighani ito, kaysa sa sasakyan ni Brian kanina. At ang lahat ay humahanga. Nang oras na mawala ang apoy, ang Ferrari ay nakalayo na. Ang pamilya Phillips ay natanggap na ang katotohanan na si Alex ay isang mayaman. Nakaramdam sila ng kahihiyan, nang maalala nila kung papaano nila ito inalipusta. At hindi na nila maibabalik ang oras simula nang unang makita nila ito. Itinrato nila ito nang walang kahit anong paggalang. Kahit na mukhang kalmado si Margaret, sa loob niya siya ay puno ng depression dahil sa mga nagawa niya. Hindi niya mapigilan ang mag-isip na dapat ay aminin niya ang nagawang pagkakamali sa kanyang apo na si Kelly, at humingi ng tawad kay Alex. Sa isip niya matalino at successful si Kelly, kaya bakit siya nag-alinlangan sa mga pasya nito? Minamaneho ni Alex ang sasakyan sa Purple Down Lake. Tumingin siya kay Kelly at nagtanong, "Ano ang pakiramdam mo?" Binuksan niya ang bubong ng sasakyan, at hinayaan ang banayad na simoy ng hangin. "Okay naman, at masaya," sagot ni Kelly, habang ang buhok ay sumasayaw sa hangin. "Wala akong idea na napakayaman mo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ka talaga. Alam ko na alam mo na kaunti lang ang may apelidong Ambrose sa Amerika, na kaya makabili ng Ferrari," wika ni Alex. "Ikaw ay mula sa kilalang tanyag na pamilya Ambrose?" Tanong ni Kelly na medyo nanginginig ang boses. Katulad ng sinabi ni Alex, alam niya na isang tao lang sa Amerika ang kaya gumastos ng milyon para lamang sa isang sasakyan. Nagtanong pa si Kelly, "May pag-asa ba talaga ako sa iyo?" Nakaramdam si Kelly ng pagiging maliit. Alam niya na walang kahit anong paraan ang pamilya Phillips para makapantay sa pamilya Ambrose. Maingat na nag-isip si Alex. Sinabi nito, "Kailangan mong maghanda sa aking pamilya, dahil kasama kita. Katulad ng ginawa ng iyong pamilya nang kasama mo ako. Ang lakas ng aking pamilya ay sobra-sobra para suriin ka. Hindi rin sila papayag basta-basta kung kanino ako magpapakasal." Siya ay naging sinungaling.
Sa totoo lang, kahit sino at ilan na gusto niya, ay pwede niyang pakasalan, at magiging parte ito ng Ambrose family. Ang totoo sa puso niya, ay mahal niya si Debbie. Ayaw niyang makasama ang kahit sino. Si Alex ay mula sa Ambrose family na kayang baguhin ang lahat. Sa mga importanteng pamilya, ang pagpapakasal ay isa lamang papel. At alam ni Kelly, na ang pamilya nito ay hindi tatanggapin magpakasal sa mga katulad niyang mula sa isang maliit na pamilya, sa New York. Pagkatapos mag-drive ni Alex sa paligid ng Purple Down Lake, iniliko ni Alex ang kotse, at nagpa siya na bumalik sa villa. Nang mga nasa 200 yards pa ang layo, nakita niya ang sasakyan ni Brian, na dahan-daang dumating sa gate ng villa. Isang mapaghigantang ngiti ang bumungad sa mukha nito. Habang mabagal na nagmamaneho si Brian, palapit sa villa, nakita niya ang buong pamilya Phillips na nakatayo sa entrance ng gate, at hinihintay ang pagdating niya. Napangiti siya sa kanyang sarili, at binuksan ang pintuan ng sasakyan. Nang bababa na siya, biglang may isang maliwanag na ilaw, at nasilaw siya. Kasunod nito ang isang malakas na tunog na dahilan para maalog ang sasakyan. Nang iminulat ni Brian ang kanyang mga mata, nakita niya na ang pintuan ng kanyang sasakyan ay nasira. Nagalit siya, ang kanyang Ferrari na nagkakahalaga ng ₱250,000 ay nagka-damage. Lumabas siya sa sasakyan at hinanap kung sino ang may gawa nito. Nadiskubre niya na ang nakabangga ay isa ring Ferrari. Pero mas mamahalin ito kaysa sa kanyang sasakyan. Ang isang Ferrari ay dahan-daang nag-reverse sa kanyang sasakyan, at doon lang napagtanto ni Brian na ang nagmamaneho ng sasakyan ay si Alex. Mayroon ba talaga siyang Ferrari? Tanong ni Brian sa kanyang sarili, habang nabigla. Bigla itong may narinig na galit na tunog. Umikot si Alex sa sasakyan nito, at hinayaan ng 4 na exhaust cylinder na sprayin ng apoy ang sasakyan ni Brian. Ang una ay sa likod, sa gilid, tapos ay sa harapan. Kahit gaano kalakas ang sigaw, nang itigil mo yan, ni Brian at Yvonne, ay nagpatuloy si Alex. Nang matapos na si Alex sa ginawa sa sasakyan ni Brian, ay hindi na ito makilala. Kulay itim at sira. Mukha na itong isang malaking scrap metal. Nang lumabas si Alex at Kelly sa sasakyan, nagmadaling lumapit si Brian. Galit na galit ito habang nakatingin kay Alex na parang gusto niya itong patayin. Mabilis na inutusan ni Harold ang 2 security na makialam. Mabilis kumilos ang mga ito at itinutok ang baril kay Brian, at sumigaw. Huwag kang kikilos. Sobrang natakot si Brian, at nagmadaling umatras. Itinago ang ulo sa pamamagitan ng kanyang kamay. Natatakot na baka barilin ito. Tumingin si Alex kay Harold at sinabi, "Mr. Sharp, pakiusap, pakitawagan ang manager ng Metro Sky Bank, at sabihan na bayaran ang naabala sa sasakyan ni Brian." "Sige," sagot nito. Tumingin ito kay Brian, at sinabi, "Sir, kumalma ka. Ako ay manager ng New York Auto Exhibition Center, at ito si Mr. Catulfo, ang president ng Ferrari Company. Sinisiguro namin na mababayaran ang naabala sa sasakyan mo." Ang isip ni Brian ay naguluhan. Sa isip niya, si Mr. Sharp ng New York Auto Exhibition Center, at Mr. Catulfo, ang president ng Ferrari Company, bakit sila nandito, at bakit sila sumusunod sa utos ni Alex? Ang buong miyembro ng pamilya Phillips ay naipon sa paligid ni Alex. Nagpapasalamat, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Malakas niyang sinabi kay Kelly, "Alam ko na ang pamilya mo, ay ayaw nila na nandito ako." Isang malaking pagtutol ang makikita sa bawat miyembro ng pamilya Phillips. Muli ay hindi ito pinansin ni Alex, at nagpatuloy pa ito. "Dahil sa ganitong dahilan, sa palagay ko ay mas mabuti na umalis na ako. Magkaroon sana kayo ng magandang buhay," wika nito, at tuluyan ang pumasok sa kanyang Ferrari. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.